watching the night sky or a beautiful sunrise. There's so much they hold, and just like them old stars, to see what you've come so far, to be right where you are. How old is your soul? I won't give up on us, even if the stars get rough. I'm giving you all my love, still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars, they burn, some even fall to the earth. We've got a lot to learn. God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to take it. We got a lot at stake. But in the end, you're still my friend. We didn't break, we didn't burn, we did. We had to learn how to bend without the world giving in. I had to learn what I got and what I'm not, and who I am. I won't give up on us, even if the stars get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, still looking up. I won't give up on us. God knows I'm tough enough. We've got a lot to learn. God knows we're worth it. I won't give up on us, even if the stars get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Kamusta naman kayo? Okay lang naman po kami. We're doing good, and syempre mas pinapractice pa po namin yung mga dapat namin pag-aralan, and syempre wala naman pong perfect, so may mga flaws pa rin po still, pero we're doing our best po to meet your standards po. And syempre bago ang lahat, Kuya Ken, baka nakakalimutan nyo guys, may concert kami na dapat ninyong abangan. Yes, you can watch us perform on October 23 at Music Museum. Nice, nice. And nakita ko yung performance nyo, kinanta nyo yung cellphone, which is kinanta nyo siya, first nyo siyang perform nung premiere ng Signal. And I can say na really nag-improve kayo, Yes. super nag-improve kayo. And ngayon, anong feeling na nakakapag perform na kayo sa different places, sa mga ganito? Or sinong sasagot? We really feel grateful po kasi nakakapag-perform na po kami sa mga big events kagaya po ng concert ni Renz Virano. Tas
makikita po talaga namin yung improvement namin since we started hanggang ngayon po. Oo nga, kitang-kita ko nga yung improvement nyo and alam na alam ko yung mga kanta nyo. Sumasabay ako kanina. Sobrang sigaw kanina to support you. Yes. So, guys, ayan, Kitrix, so please let them know your socials, where they can follow you. Everyone, you can follow us on our FB, Instagram, TikTok, Spotify, and YouTube, Kitrix Official. Yun po. Thank you po. And also, abangan nyo po ang aming upcoming events, June 27 at Grand Central, and at June 28 at Robinsons Dasma. And also po, sa October 18, inaabangan po namin kayo sa Araneta Coliseum for the 11th P-Pop Music Awards. Ayan. So yun guys, marami tayong aabangan sa Kitrix. So once again guys, they are Kitrix! Hi everyone! Kamusta kayo? I hope you're doing good in this fine evening Sunday. Sunday na naman. And today, guess what? It's Father's Day. Gusto ko lang muna batiin yung mga fathers out there, yung mga fathers by blood or fathers by heart. So, mga kids, make sure na make time to your fathers kasi deserve nila to. So, going back, I'm really sorry kasi kakabalik lang din ulit ng live namin or kakabalik lang ulit ng segment namin dahil alam nyo na may finifilm kami ulit na bagong movie namin. So, syempre kasama niyong host. So, today, again, I'm your cute Ken Costello and you're watching Ken Listens. So, ngayon makakasama natin, makakausap at makakakulitan si Sir John Ray, aka Empoy Kalokalike. So, I know excited na kayo. So, please welcome Sir John Ray. Yes! Nice! Kamusta, sir? Kamusta? Hi! Magandang gabi to all the viewers to come. Ayan, thank you for coming to here. Batiin niyo po muna yung mga yung mga fans niyo or kung may mga gusto kayong batiin. May fans ba ako? meron, marami. Hi! Hello mga fans! Ayan, sa mga supporter natin dyan ng As I Am Poy Kalokalike. Maraming salamat and I hope na nag-i-enjoy kayo at lagi kayo nakasubaybay sa lahat ng mga ganap ni Empoy Kalokalike. Probably! Ha! So yun, kamusta naman po kayo ngayon? Yeah, I'm feeling good now. Katatapos lang din ng concert na nag-iisang Renz Verano. So kasama tayo doon. Oo nga, kahapon concert ni Sir Renz Verano. Andun ako, so I was there. So hindi ko lang napanood completely kasi anong oras na ako nakarating, super traffic. So yun. So ano po ba, nag-act kayo doon or ang tawag nito, Perform. Oo, nag-perform kayo doon or awardee? Wala naman, awardee lang. Tapos napadaan lang ako doon. Tapos umalis din Napadaan. Anong award pala nakuha nyo? Yun, thank you very much sa MIFA or Most Influential Filipino. And so maraming salamat sa ibinigay nilang award na Triple Treat Comedy Award sa akin. Thank you very much po. Thank you. So ngayon, syempre, ano po bang gusto nyong itawag ko sa inyo? Kuya John Ray or Sir John Ray or Kuya Empoy? Sige, kahit saan ka mas komportable, it's okay to you. So yun, syempre kilala ka na ng mga fans mo. Napakarami mo ng appearance sa TV, hindi lang sa indie film, also sa mainstream. And alam naman nating lahat na nag-showtime po kayo and Yes. yun, sumali kayo dun sa segment na yun. But before that, gusto naming makilala muna si Sir John Ray. So before po kayo pumasok dito, ano po yung mga ginagawa nyo dati or yung mga pinagkakabisihan nyo dati? Yun, isa akong tatay ng 2 anak at syempre nag-work tayo dati
or before sa mall, sa isa akong sales associate. Ayan, so 9 years ako sa company noon and na-promote tayo bilang store in charge. So yun yung pinagkakaabalahan ko para sa ikabubuhay, lalo-lalo na sa pag-budget sa mga anak ko na nag-aaral. Oh, so nagpumasok kayo dito sa showbiz industry, ano na kayo, working na kayo. Yes, so actually trip ko lang din sumali doon nung time na nun. Kasi hindi ko naman ina-expect na makasama ako sa segment ng Kalokalike kasi nga iniisip ko noon na kung sino yung gagayahin ko. Kasi nung time na nagtatrabaho pa ako, syempre mahigpit na mahigpit sa mall. So bawal talaga yung may bigote, mahaba yung buhok. So maiksi talaga yung buhok ko noon. Nung time na noon, wala pa akong bigote, hindi ko talaga kamukha si Empoy. Kaya sinasabi nila na sino talaga yung gagayahin ko. Which is, dumating sa part na nagbablog naman talaga kasi ako. May time na nagbablog ako pag wala akong ginagawa, nag-upload. And then one time, bumili yung misis ko ng wig. Yun, tapos dumating siya na dinala ko siya sa trabaho ko. And then, tinanong ko yung mga katabi kong mga store, mga ka-worker rin, mga kaibigan ko. Tinanong ko kung sino yung Kalokalike ko, kung sasali ako sa Kalokalike Phase 4 noong 2024. Kasi in-expect ko nun, sabi ko, si Rene Riquezas talaga yung iniidolo ko eh. Pero, nung binanggit nila, sabi nila, mas kamukha ko daw si Empoy, pati yung boses. So, yun na yung start ng journey ko na mag-audition sa It's Showtime Kalokalike. Oh, so yung pagpasok niyo po dito sa yung pagpasok niyo po dito sa Showtime, sa segment ng Kalokalike nila. So, ito po yung naging breakthrough sa inyo para makapasok dito no? Yes. Tapos, ilang taon po kayo noon, that time? Ilang taon lang ako noon? 27? 28? Kasi 29 ako ngayon eh. Tama, 2 taon pa lang. 2 taon pa lang. Pero parang sa 2 taon na yun, parang ang dami nyo na pong nagawa Ay, oo. After ko sa Showtime, nagsunod-sunod yung guesting natin, yung nakikita tayo sa TV. So parang pinush ko na noon kasi maliit pa talaga ako. Gusto ko na, pangarap ko na talaga maging artista. Pero kasi, yung siguro nagkataon lang na hindi pa talaga time na ibinigay sa akin ni God. So, nagantay lang ako ng right time. Oh, so before pa lang, bata ka pa lang, gusto mo na mag-artista? Yes. So, paano mo nalaman yun? Nag-research Sinabi mo. Kakasabi mo lang. Okay. Oo. Bata pa lang gusto niyo maging artista. Ba't hindi niyo po tinry i-pursue nung bata po kayo? Yun nga, kasi nga, nung time na wala pa akong bigote, walang So, nag-try ako noon mag-audition sa PBB, sa kung saan-saan, ang dami kong chinachat ng mga tao. Pero wala nga naniniwala sa akin. Siguro sa dami kasi ng mga guwapings or pogi sa industriya. So, wala na siguro puwang ako doon. Kaya ngayon, hindi naman. nung nagkabigote ako, nagkapuwang na ako doon. Ay, grabe. Di ba? Ang lakas talaga ng karisma ng nag-iisang Empoy Marquez. So, nagdadasal po ba tayo? hindi. Hindi naman. Sorry, mannerism ko lang talaga siya. Gagayahin ko na rin. So, yun. Syempre sumali ka dun sa segment na yun. Pero, pag nakita ka ng mga tao or pag nakita po kayo ng mga fans nyo, ano pong gusto nyong makilala or anong gusto nyong maisip nila? Gusto ba nilang kilala kanila bilang ikaw or bilang si Empoy na ginagaya mo si Empoy? Siyempre, number 1 naman talaga is, kaya naman ako sumali sa Kalokalike ng Phase 4 is, siyempre, as an Empoy. So, pero may time pa rin naman na siyempre, kailangan din natin mag-moving forward, hindi naman habang buhay ginagaya natin si Empoy. Dahil may kanya-kanya din talaga tayong natatagong talento kung saan minsan nailalabas lang, minsan na nagugulat na lang tayo, nagtitrending, nagba-viral. So, yun. So, gusto ko rin makilala as a genre. Tama. I agree naman. Mas magandang mas makilala ka sa sarili mong pangalan at sa sarili mong talento. Yun, sa sarili mong talento. So, yun na nga. So,
nakasama din naman kita sa sa isang project. Actually, dalawa na pala, no? Oo. Dalawang Hindi mo alam. project. Tsaka ko lang na-realize. Kasi yung isa, ongoing pa eh. Yes, Ongoing pa. soon. So, yun, gusto naming malaman kung saan, o kung ano na yung mga natapos mo na pelikula. Usually, wala naman talaga ako natapos na pelikula. Hindi kasi ako director. I mean yung mga movies na lumabas ka na films. Exposure, yes. Yun, after ko nung Showtime, yan, hindi ko in-expect na sunod-sunod yung napupuntahan ko, guesting sa radio, tapos hanggang sa dumating sa nag-family feud kami. Tapos, after nun, January, nag-umpisa 2025, nandun tayo sa Pipito Manaloto, sa Bubble Gang ng Bayan. Tapos, napunta doon sa Batang Quiapo, sa Lolong. Tapos, sunod-sunod yun, nagkaroon ng short film ang ES Production. Tapos, nagkaroon ng shoot ng movie ni Empoy na pinalabas lang nitong February. Yung Batang Pako, ayan, Mibida Production. And of course, nung October, nandun tayo sa screening and premiere ng movie Signum. Ayan. Yun, dun kita nakasama. Sa Red Tiger Multimedia Production. And syempre, ang director natin, si Derek Mark. Huwag ka na naman matulog, Derek, ha? Ayusin mo lang, okay? So, ayan, nagkasama-sama tayo. Tapos napunta ako sa Regal Film Studio Present. Ayan, Instant Ati. Ay, nakasama ko si Ara San Agustin dyan. Si Bryce Eusebio, ayan. Tsaka, sunod-sunod, and pagdating ng December, di ko in-expect na mabibigyan ako ng award, yung most active celebrity Kalokalite 2025. Oh, so yun ba yun ng yung event na andun din ako? Ay, oo. Oo, parang andun din ako eh. Yes, ano mo ako sinusundan? Actually, oo. Ba't hindi ka magpalagay ng bigote rin? Tinatry. Sinubukan ko pero parang hindi bagay sa akin. Kasi siguro nagmumukha kang katsupoy, gano'n. Feeling ko mas babagay sa charisma mo yung yung bigote. So, yun na nga. So, marami ka ng mga films or may mga films na lumabas ka na, and mostly since ginagaya nyo si Sir Empoy, so more on nasa funny sides ng or pagpapatawa yung mostly na mga lines mo, yung mga acts mo. Pero meron ka na bang films or meron na bang film na lumabas ka, movie na lumabas ka na serious yung heavy drama yung ginawa mong act? Usually about doon sa sa isang short film, ayan, so parang naging kontrabida ako doon. Tsaka yung Batang Quiapo na hindi ko in-expect na nung una yung role ko doon, yung line ko is about doon sa pasahero. Then dumating sa part na sabi ni Derek, asa na yung yung holdapper, yung yung masamang doon. So ako yung nilagay doon sa part na yun na naka-actingan ko si John Estrada, si Rigor. Oh. Ninakawan ko siya ng wallet doon. Napaka-seryoso ng eksena na yun na which is, hindi ko alam kasi maraming nagtatawanan sa gilid, maraming dahil nga sa eksena ko. Pero ako napaka-seryoso ko doon kasi kung ano naman kasi talaga yung binigay sa akin na lines or role, siniseryoso ko. And then, sa part naman nung May 21, nagkaroon ng movie, ang Caloocan University, which is Pusong Payaso. So, isa ako doon sa main cast, ako yung pinaka-cast talaga doon na bida. And then, sa part na yon as a comedy, kasi clown eh. So, as a clown is comedy. Nagpapatawa, naka-paste yung mukha ko, may mga design, may kulay. Pero may part doon na nagka-problema kami, which is para sa pamilya. Nagka-problema kami dahil sa budget, sa bayaran, sa bills. So sa time na nun, may part doon na napaka-seryoso naming mag-asawa dahil nag-aaway kami sa time na nun. So, heavy drama, umabot ba sa may mga iyakan to, ganun?
Sa part na yun, yes, umabot sa iyakan, pero yung luha ko nun, nung malapit na siyang lumabas sa mata ko, biglang umatras. Bakit? Hindi ko alam Bakit? Basta pag iyakan time, yung tipong biglang umatras siya. So, pero paiyak na ako nung time na nun. Ewan ko lang, basta umatras siya. Pero heavy na yung eksena namin na yun kasi nandun na sa part na pati yung anak ko, nakikita ko, nahirapan, yung time na nun. Hindi lang talaga nailabas ng tuloy-tuloy. Okay. So, yun, nangyayari din naman sa akin yun na yung pinapaiyak na ako pero hindi ako makaiyak, yung umaatras. Nangyayari yan. So, ang ginagawa natin, kinakailangan muna natin mag-internalize, no? Yes. Pero, hindi pala kita kuya. Kasi, parehas lang tayong 29. Oh, yes! 29 na tayo eh. So, yun na nga, nakakasama kita sa mga films bilang mga yung mga lines mo doon, mga funny lines, yung mga pag-arte mo doon is nakakatawa. Pero, like doon sa Signum, horror, pero napasukan natin ng comedy. Yes. Pero akma naman siya. Pero, yun, alam mo, actually, I'm looking forward na makasama ka sa film na heavy drama. Yes. Pwede naman, of course not. Actually, hindi ako, ang plan ko talaga sa every segment is magpe-prepare ako ng games sa mga guest ko. Kinakabahan ka na. Kinakabahan na ako sa mangyayari na to. Excuse me. So, kinakabahan ka na. Huwag kang kabahan kasi yun na nga, good thing is hindi ako nakapag-prepare. Pero, bad thing for you. Bad thing for you. For you? Yun. Ay, hindi naman. Alam ko namang kaya mo. Pero, hindi tayo maglalaro ng games. Gusto kitang makabatuhan ng line. Imprint. Wow, gusto ko yan. Sige, game. Anong eksena natin dyan? Ikaw, anong gusto mong eksena? Gusto mong magkapatid tayo? Tapos simulan mo kung anong ibibigay mo na line, sasagutin ko na lang. Oh, pwede. Sige, magkapatid tayo. Game. Okay. So, ano ko dito, masama, ganon? Sige, ikaw, kung anong gusto mo, sasabayan ko na lang. Ken! Kuya. Ano ba yan? Bakit hindi mo na naman sinarado yung pinto? Ako na naman ang nasisisi ng mama. Kuya, nakalimutan ko po. Gumagawa kasi ako ng project. Ang tigas talaga ng ulo mo, di ba? Ilang beses bakit ang sinabihan? Ako lagi napapagalitan dahil sa kagagawan mo. Kuya, sinabi ko naman po na gumagawa po ako ng project eh. Project? Para saan na naman yung project na ginagawa mo? Puro kakabulastugan. Kuya, wala pong ginagawang kabulustugan. Pasalamat ka, kapatid kita. Kung hindi kita kapatid, kanina pa kita tinalsik. Hindi mo ba alam? Lagi ako napapagalitan ng mama. Ako ang nasisisi lagi. Tuwing may mali, ikaw lagi ang nasa tama, ako ang nasa mali. Bakit? Dahil ba ikaw nag-aaral? Ako, tambay? Ganun ba ang gusto mo iparating sa akin? Kuya, hindi naman sa ganun. Nakalimutan ko lang kasi talaga eh. Tsaka hindi ko naman kontrolado kung anong iniisip ni mama. Tsaka kuya, kung ano yung iniisip ni mama, di ba? Ikaw din naman may kagagawan nun. Dahil sa mga kalokohang ginawa mo dati. Kaya ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Tambay ka na lang, di ba? So, kasalanan ko na naman. Di ba? Wala na akong ginawang tama dito eh. Ngayon, ako na naman ang nasisisi. Ako na naman lahat. Bakit? Pasalamat ka nga, nagpaubaya ako na ikaw na mag-aaral. Ako na yung hindi mag-aaral ngayon. Ano bang gusto mong palabasin? And cut. Yun. Ano ba yun? Si John Ray lang pala. Kasi magka-age lang kami. Pero wala kaming edge, ha? So yun, ibang-iba, kayang-kaya mo din po pala talaga maging super serious sa actingan. Yes, kaya naman. Pero, yun nga, kasi impersonator tayo. So, nakapokus talaga tayo as a comedian. Pero kung may time naman, kasi usually minsan, lumadating din talaga na may mga komedyante na may part ng eksena na napaka-seryoso. So, kailangan ko rin aralin yun. Ramdam ko yun. So yun, sinabi mo na may mga films ka na
yung seryosong actingan, which I mean seryoso naman din yung ano, yung may mga funny lines, pero I mean yung heavy drama na ano na film. So, kapag natatanggap niyo po yung mga role na yun, or kapag sinasabi sa inyo na, oh, John Ray, ito yung ano mo, ito yung role mo. How do you prepare for your role? Yun. So, syempre, pag binigay sa akin yung script, tsaka yung role na ibibigay nila sa akin, so pinag-aralan ko siya within the feelings, yung expression. So, tinitingnan ko siya kung ano ba talaga yung magiging eksena sa part na yan. Tsaka, syempre, pinapractice ko rin siya. Mm-mm. Kung ito ba ay gagawan ko ng daro-diretso na serious or may konting twist ng comedy. Depende naman sa ipapagawa. Pero, yun nga, sa paghahanda ng ganun, number one kasi talaga is yung aralin. Yung ibibigay na Totoo. script. Ganun din ako eh. Inaaral ko din siya sa harap ng salamin. Ba't sa harapan ka ng salamin? Ako sa likod ako ng salamin. Uy, bakit? Hindi, kasi para makita ko yung ano, ay kulang pa yung reaction ko. Ay kulang pa yung expression, gano'n. So, yun na nga, kung ikaw nasa harapan ng salamin, ako sa likod. Kung inaaral mo kung ano yung expression mo, tatamaan talaga ako sa likod. So sa inyo no, very funny na talaga. I mean, very funny, very natural na talaga ng ano, ng pagiging yung pagiging komedyante nyo. Kasi ako tinatry ko, pero hindi ko kaya. Kailangan may kasabayan ako. hindi ko kasi talaga kaya kasi parang ewan ko, hindi parang wala siya sa ano ko, wala siya sa dugo ko, pero gusto ko. Pero yun na nga, na-realize ko na parang iba-iba nga pala kasi talaga tayo. So, kung pare-parehas tayo lahat, hindi magkakaroon ng John Ray, 'di ba? Yes. So, yun, sa mga ginagawa mong movies, kapag may gumagawa na kayong movies, syempre ang nakikita namin yung mga tapos na. So, meron ka bang mga situation na nakakatawa or mga nakakahiyang situation, yung mga behind the scene? Yes, meron. Usually, hindi naman nawawala yan sa mga sa mga taping, yung magkakaroon kayo ng lapses behind the scene, yung mga nagkakaroon ng twist yung dila, yung nagkakabulol-bulol. Hindi naman maiwasan talaga yan. So, kahit naman siguro yung mga nakasama kong mga sikat na ng mga artista, yun din naman ang sinasabi din nila at nakakasama din namin na di talaga nawawala yun, yung lapses sa pagiging behind the scene. Oo. Yung sa akin naman, walang nakakatawa. Pero napagalitan ako. Pero yun na nga, kasi pagod na yung lahat, di ba? So, dapat presence of mind na lang din. Pero, yun na nga, prepare ka ng role mo sa, after you prepare ng role, tapos, parang pinapacheck mo pa ba na, eto, tama na ba yung acting ko or parang diretso sabak ka na agad? Depende kasi usually kung student film, so pag student film talaga, mapapractice pa yun. Makakausap po pa yung director kung ganito, pwedeng ganyan. Pero pag nandoon ka talaga sa teleserye, sa mga big network production, yun ang kailangan mo talaga kasi hindi mo na kailangan mag-practice pa dun. So, kailangan on act, dahil binigay na sa yung script bago yung araw na yun, kailangan alam mo na yung gagawin. Exactly. Pero may syempre, ang mga nakikita kong mga nagagawa mo is yung mga may lines ka. Pero nag-start ka din ba na yung mga dumadaan-daan lang sa likod, ganun? Oo Background. naman. Yun lang ang gusto ko dati, pero yun nga, ang first appearance ko sa TV, may line talaga. Pero May lines talaga. after nun, kahit naman yung mga ibang walang mga lines, kinukuha ko rin. Kasi hindi naman tayo namimili ng mga sasamahan Exactly. or TF kung malaki o maliit dahil may pangalan ako. Ang malaga sa akin may maiuwi ako sa pamilya ko, tsaka tama at sakto yung budget ng TF na ibibigay. Kasi minsan, yun lang naman yung pagiging natin eh. Kasi yung sa dami ng mga kinukuhang mga freelance, talent,
actor, actress. So, hindi naman tayo ganun kasikat na magrereklamo pa tayo sa ibibigay na TL. So, ang mahalaga na i-enjoy mo yung ginagawa mo dahil yun ang gusto mo. Tsaka nakikita ka ng mga taon, pinapanood ka sa TV. Exactly. You're doing your passion, di ba? Parang kumikita ka while doing your passion. By the way, ngayon na nasa entertainment industry or nasa showbiz industry ka, may other job ka pa ba outside showbiz industry? Wala na. Ito na. Nag-focus na ako dito sa pagtatalent ko and of course, doon nga sa mga event, yung mga fiesta, barangay, nagpe-perform kami as a host, host comedian, ayan. So, after nga nung Pusong Payaso na movie namin, yung naka-clown kami doon, may mga nagtatanong na rin sa akin, magkano daw price ko or tip ko sa pagka-clown. Sabi ko, hindi pa ako clown talaga. Sa ano lang talaga yon sa movie lang Sa talaga. movie lang. Ang hirap kasing practicein yung mga gawang magic, yung mga tricks, yung kung paano yung ganun. Mahirap din siya talaga. Kailangan pag-aralan talaga ng mabusisi. Oo. And, syempre, nabanggit mo na wala ka ng, I mean, full-time ka na sa, sa showbiz industry. So, enough ba yung mga kinikita mo pag, yung mga nauuwi mo sa family mo? Syempre, yung family mo is, nabanggit mo may anak ka na pala. Happy Father's Day pala. Yes, thank sorry, you very sorry. much. And also with you. To your father. Oo, sa father ko pala. Happy Father's Day. Yun. So, going back, so, yun na nga, syempre yung family mo, may mga anak ka, may mga demands din sila or may mga pangangailangan sila. Enough ba yung kinikita mo as a full-time working sa showbiz industry? Sapat naman talaga siya kung may taping. Kung araw-araw, mas lalong sasapat. Kasi yung taping hindi naman siya usually, okay kung regular taping, mas maganda yon. Pero yung sa atin kasi, ano lang siya kumbaga hindi siya full-time. Talagang part-time lang siya dahil on-call. Kung minsan tatawagan ka at mapipili ka na ikaw yung gaganap doon sa ibibigay nilang role, so maswerte yun. Tsaka, sapat siya sa isang araw. Pero kung sasabihin natin na araw-araw ba o sa buwanan, hindi siya magiging sapat, which is dahil hindi naman araw-araw yung taping. So, magkakaroon din ng lapses talaga. Depende lang talaga. Exactly. And guys, marami pa tayong mapag-uusapan about sa pagiging actor ni Sir John Ray. But before that, magbe-break muna tayo. So, guys, stay tuned and we'll be right back. Mahal kita, mahal kita, kahit na lagi kang mukhang suplado. Nagtataka kung ba't nabihag mo ang puso ko. Maghihintay ako, Mr. Suplado, kung mapapansin mo ba ang tulad ko. Mr. Suplado, dam 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 dam, dam 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 dam, dam 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 dam. Hi mga S-friend! Ayan, so gusto ko lang i-challenge din yung self ko about doon sa napanood natin kay Sir John Arcela na ginawa niya ng iba't ibang mga reaction yung line ng isang actor. Try natin kung kaya natin, no? So, yung line niya doon is, ano ba yan? Punyeta. And our phrase is, ang ating phrase ay, ano ba yan? Diba? Punyan. So, sige. Kakasa tayo sa challenge. Supportive. Ano ba yan? Punyeta. Disappointed. Ano ba yan? Punyeta. Sarcastic. Ano ba yan? Punyeta! Flirty? What's the... Oh, come on. Ano ba yan? Punyeta?
and mad. Ano ba yan? Punyeta! Ha! Yun lang po. Zero. Wow! Ayun guys, pa-acting din natin si Sir John Ray. Hindi ko na dapat ipapagawa eh. Thank you Sir John Ray. Yes, boss. Thank you. And welcome back to Can Listen. So let's continue sa usapan natin with Sir John Ray. So, yun na nga, going back sa usapan natin. Dito sa industry na to, very high demand yung pagdating sa schedule. Kasi lalo na on-call ka. So, paano nyo po binabalance yung buhay nyo outside the industry and within the industry? Siyempre, unang-una, kailangan talagang may time management. Lalong-lalo na, siyempre, may mga estudyante ka. And of course, minsan yung taping is madaling araw pa lang. Kailangan Totoo. nasa set ka na, yung call time, masusunod, tsaka yung mga wardrobe na pinapadala, so kailangan naka-prepared ka talaga. May time, may araw na gabi na, biglaan papatawag ka, tapos kailangan mo na ganitong wardrobe. So, kailangan mong magpursige na maghanap ng mga ganong wardrobe para ma-maintain mo kung ano yung hinahanap ng director, ng art dep. So, kailangan prepared ka always. Minsan sa mga ukay-ukay na lang talaga nakakabili ng mga Exactly. mabilisan. Doon din ako pag savior talaga ang Yes. ang ukay. Tapos konting laba lang, no, tapos go na agad. Pero kahit gabi, tinatawagan po kayo. Ano yun? Para dino-notify kayo for tomorrow's schedule or pinapapunta kayo agad ng gabi? Depende sa ano. Pero ang nakaka-encounter ko pa lang is yung kinabukasan na ng madaling araw. Mga 3, 4, ganun. Pero Parang- yung agad-agad, wala pa naman. Buti naman. Akala ko yung patulog ka na tapos tatawagan ka na. Wala pa naman. Meron akong nakikita doon ng mga nagpapa-audition, pero hindi ko na siya ina-accept kasi gahol na sa oras. Tsaka pag ganun kasi mapapagalitan ka lang dahil nga hindi ka nakapag-prepare. Lalo na yung Totoo. wardrobe na susutin. Yun na nga. And dito ba sa dito sa industry na to, meron bang mga biggest setbacks or challenges na experience mo? Yes, meron. Usually, yung makakasalamu mo kasi talaga lahat dito yung mga iba't ibang klase ng direktor. Iba't ibang klase ng direktor, iba't ibang klase ng mga kasama mo sa set na which is may kanya-kanya talagang mga ugali, minsan attitude. Pero ang kagandahan lang doon is marunong kang makisama. Makisama. Kasi kung marunong kang makisama, kahit ano pa man yung ipakita nila sa'yo, hindi mo may kakayanin mo lahat hanggang matapos. Exactly. Kung kaya mong makisama, so kaya mong may term dun eh. Nakalimutan ko yung term. Oo, balikan natin. Balikan na lang. Baka naiwan ko yun. Sa susunod na episode. I mean, ayun, naalala ko na. So, kaya mong itawid. Yes. So, Depende kasi kung hindi naman bangka, wala makakatawid yun. walang pedestrian Oo, lane. walang pedestrian lane. Baka mahuli tayo ng MMDA. So, yun na nga. Along the way, sa journey mo dito, so meron ka bang mga natutunan na important lessons na gusto mong i-share sa mga aspiring actors? Yes, meron. Bilang isang baguhan na nagtatalent, so meron agad akong natutunan sa buhay ng showbiz industry or entertainment industry, no? Yung number 1 is yung pakikisama. Kasi ang pakikisama kasi kung maayos o mabuti kang makisama sa kapwa mo, marami kang mapupuntahan ng mga tao, marami kang mga kasamang tao kung saan-saan ka makakarating dahil nga doon sa pakikisama, yung mabuti o maayos mong pakikisama sa kapwa mo. Exactly. Then yung pangalawa is be humble. Kasi yun lang naman ang pinaka conclusion natin bilang isang artist, yung pagiging be humble. Lalong-lalo na sa mga kasama natin kasi yung mga tao hindi mo masasabi kung hanggang kailan, hanggang saan nandiyan sa tabi mo. Iba-iba talaga yung mga ipinapaliwanag nila sa mga bawat artist. Pero yun,
be humble para mas marami ka pang mapuntahan at maraming opportunity na dumating sa'yo. And syempre, yung talagang number one na pangatlong lagi kong sinasabi sa lahat is yung good communication kay God. Kasi Exact. kung merong kang good communication kay God, lahat ng opportunity, blessing na parating sa'yo. Kahit alam mo minsan yung araw na alam mong lugmok ka na sa mga bayarin, sa mga problema sa bahay, sa buhay, pag may good communication ka, yung pagtawag mo sa Panginoon is nandoon. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya Magugulat ka na lang, pababayaan. may darating agad sa'yo mamaya na blessing or ibibigay niyang project. Abangan ko yung sa akin. Charot! Hindi, pero kidding aside, pero yun nga, ang pinaka nagustuhan ko doon is yung communication kay God. Yes. Yun dapat yung hindi nakakalimutan, guys. Kasi as long as may communication kayo kay God, hindi kayo pababayaan. So, yun na. We're almost ending our segment. So, gusto naming malaman sa'yo, Sir John Ray, what's next for you? Ano yung mga upcoming projects and shows mo ngayon na kailangan abangan ng mga fans mo? Ayan, so, manood po kayo sa Facebook page. I-follow nyo na rin po ang Kantawanan Show with Sugar, Beth, and John Ray. So, host po kami dyan ng Kantawanan Show, produced by ABQ Music Production. And syempre, yung inaabangan natin na Tumbang Preso. Yes, So, Tumbang abangan Preso. po natin yan with Direk Mark at Kawili Bago. And of course, ang student film ng Batangas, ang hindi nakakatawang biro ni Bart. Ayan, so abangan nyo po yan. Hindi ko pa sure kung kailan nila ipapalabas. And lastly lang, napalabas na po yung Pusong Payaso tsaka yung Bait 8080 na short film mala siyang show yung dating niya. And of course, syempre, Mr. Probably sa Channel 7 Auto every Friday 2 p.m. Ayan, so maraming salamat. And of course, sa mga susunod na project, and I hope na sana magtuloy-tuloy pa yung mga blessing na dumating sa atin. And of course, sa iyo, syempre. Oh, thank you, Diba? thank you. And sa'yo din. Ayan, so hindi natin inaakala or hindi natin ina-expect minsan, kahit hindi man natin nasasabi ngayon, may mga parating tayong binigay si God na kakaabang talaga yon. Aabangan din ng mga manonood, mga supporter, mga naka-follow, and of course, syempre, sa lahat ng mga kamag-anak natin. Thank you. And also, ako din naman, gusto kong pasalamatan. Unang-una si Sir John Ray kasi pinaunlakan niya tayo dito na mag-guest siya dito sa show ko. And also, our segment director, si Direk Mark Agkawili. And also guys, sa mga families and friends ko, and sa iba pang mga tao na nagmamahal sa akin, thank you for your unwavering love and support. Thank you guys, thank you. And always, manood kayo. Lagi niyong abangan ang Ken Listen every Sunday. Follow niyo na din ako sa socials ko. Instagram, it's Ken Official. Facebook page, Ken Costello. Also follow M Studio Film Production sa Facebook. And sa YouTube din, M Studio Film. So, yun guys, abangan nyo, abangan. I-follow nyo yan. So, guys, dito na naman magtatapos ang ating segment. Abangan nyo ang Can Listen next week. And see you all guys next week. Bye! Yun nga pala, Sir John Ray, thank you so much na nagpa-unlock ka dito sa show ko. Kahit na medyo low budget pa, and pinaunlakan mo pa din. And may gusto kang ibigay sa'yo na token of appreciation. Oh, token of appreciation. Spell. Ano na lang, gift na lang. Yun. Mo sarili mo. So, yun. Ito. Bilang pa-thank you namin, so bibigay namin sa'yo. Wow! Especially for you. Yes. Hindi mo buksan to? Oo, sige, go. Ano magustuhan mo? Baka naman mamaya ha, kung ano to ha. Hindi yan. Wala tumatalon dyan. Nanginginig ako. Wow! Thank you. Pero yun lang talaga yung laman, guys. Di joke lang. Oo! Pwede siyang gamitin
sa wig. Haha! Oh! Ano ba yun? Wow! Thank you very much! Oh, may souvenir na ako. Magkano tayo nito? Uy! So, ano ba to? Buksan ba natin? Ano, buksan mo. Wow! Gusto mo ba talagang ibigay ito sa akin? Kasi hanapan mo buksan to. Para ramdam niyo po yung unboxing. Wow! Hindi ako Wow! May pangkapi na ako! Wow! Yes, wow! Thank you very much po sa Ken Lesson. Makikinig na po ako ngayon. Ngayon pala. Ayun na lang, Ken Lesson. And yun guys, sa mga gustong makitayo up sa show namin, so kung meron kayong mga gusto ipa-advertise, just feel free to contact M Studio Film sa M Studio Film sa Facebook page namin. Kung may mga perfume kayo dyan or any products na pwede nyo ipa-advertise.